Good evening everyone. So I am Altelrin Belaro from Batch 4. So yung topic po natin today is i-explain po ni Pastor Russell yung kahalagahan ng dugo ni Kristo. So gaano nga ba ang makapangyarihan ang dugo ni Kristo? So tinalakay po ni Pastor Russell at doon po at ang scripture po na binigyan niya sa atin today ay matatagpuan sa Romans 5:9. At of course, dinetail ni Pastor Russell as always yung mga highlights ng mga detalye na kung saan bibigyan pahalaga talaga yung dugo ng Panginoon. So, kano nga ba ito kamakapangyarihan? Yung dugo ni Kristo, yun yung nagpa-cleanse sa lahat ng kasalanan natin upang magmukha ulit tayong malinis sa harapan ng Diyos. So, ganun po katindi, sabi ni Pastor Russell, yung dugo na inalay ng ating Panginoong Jesus upang tayo ay masalba at muling magkaroon ng relasyon at makita ng Panginoon. So, it cleanses us, it reconciles us, and of course, it changes us. At binibigyan din ito ng pagpapahalaga dahil nga kung hindi ito binigay o hindi ito pinagkaloob sa atin ng ni Kristo, ay for sure tayo ay nasa karat-karat ng apoy, nagsasuffer, dahil tayo nga ay makasalatang tao at walang kahit na ano man ang makakatanggal o parang makakapagpa-cleanse ng kasalanan na lagay na sa atin o nabigay na sa atin. Pero dahil kay Kristo na ibinigay niya yung kanyang buhay, binigyan ng Panginoon ng kanyang kaisa-isang anak upang muli tayong makasama, muli tayong pagbigyan at muli tayong mabigyan ng pagkakataon na mabuhay at magkaroon ng pangalawang pagkakataon para magbigay ulit sa kanya ng mag-give back ng mga deserve ng Lord natin. And of course, dapat pahalagahan natin yung mga sacrifices na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi hindi biro yung mga pinagdaanan ng ating mahal na Panginoon. Dahil walang kahit sino yung parang makakapagbigay ng kaisang-isang yung anak para lang masalba yung buong katauhan. Ikaw ba, bibigay mo pa yung anak mo para lang mabuhay yung maraming tao na hindi mo naman kilala o hindi mo naman kaano-ano? Syempre hindi, diba? Kahit nga kaibigan natin, hindi natin kayang mag-sacrifice para lang mabuhay sila at mamatay yung anak natin. So si Lord, hindi siya nagdalawang isip at hindi rin nagdalawang isip si Jesus Christ na magpakapako sa krus para lang masalba tayo. So grabe, napaka-grateful natin sa Lord, kay Kristo, kasi yung love nila nag-overflow dahil para lang sa atin na araw-araw nakakagawa ng kasalanan. So tayo bilang tao, dahil hindi naman tayo perfecto, ang bagay lang na makakabawi tayo ay of course yung mapapurihan natin siya, itaas natin yung pangalan niya, and of course yung kanyang blessings ay mabigay din natin sa kanya yung mga deserve at gusto niya, dahil napaka-basic lang naman kung iisipin mo yung mga gusto ng Panginoon. So, thank you po for watching and listening. Bye!